Alam nyo bang muntik na akong ma-terminate ang mga amo ko nung bago pa ako sa kanila? Paalala lang sa mga baguhan na kapwa ko domestic helper dito sa Hong Kong, huwag niyo akong gayahin. Nung dumating ako kina amo, kindergarten pa mga alaga ko. Nahihiya akong i-share to pero isa to sa malaking pagkakamali ko sa mga amo ko. Pero bago ang lahat, ako pala ulit si Christy, isang OFW dito sa bansang Hong Kong. 9 years na ako sa mga amo ko. Unang dating ko pa lang kinaamo, sinabi nila sa akin na bawal ako magamit ng mobile phone while working. Pero matigas ang ulo ko. Hindi alam ng mga amo ko na nagmumobile ako while nagtatrabaho or kahit kasama kong mga alaga ko. One time may event sa school ang alaga kong babae. Pagkasama ko sila, hawak ko lagi ang kamay nila. That time may kausap ako sa phone gamit ang headset ko pero hawak ko ang kamay niya. Nasa kalsada kami ng alaga ko nung time na yon. Sa opposite side ng kalsada, andun ang classmate niya kasama ang mama niya. Sa sobrang excited ng alaga ko, tinanggal niya ang pagkakahawak ko sa kamay niya at dali-daling tumakbo sa kabilang side, papunta sa classmate niya. Buti na lang walang sasakyan ng time na yon. Syempre takbo agad ako pero yung mama ng kakaibigan ng alaga ko nagsumbong sa amo ko mismo sa araw ng graduation nila. Pag-uwi ng amo ko, biglang sabi ng amo ko mag-usap tayo. Kinabahan ako kasi seryoso ang mukha niya. Do you know, sir is very angry, sabi ni amo kong babae. Ako naman nagtaka, bakit siya galit? Doon pala sa graduation ng alaga ko, nagsumbong ang nanay ng friend ng alaga ko. Pero hinintay ni amo na makauwi kami sa bahay para kausapin ako. Gusto daw ni lalaki siya ang kumausap sa akin pero nag-insist si babae siya na lang daw. Sabi ni amo kong babae, di ba bawal ka gumamit ng cellphone? Alam mo bang napakadelikado ng ginawa mo? Paano kung may sasakyan? Hindi ako makapagsalita nung una kasi di ko na-expected na magsusumbong pala yung mama ng classmate ng alaga ko. Panay na lang ako sorry ng time na yon dahil may mali naman talaga ako. Sabi ni amo, gusto ka namin i-terminate dahil ayaw namin mangyari ulit to. Humingi ako ng chance sa kanya kasi that time bago pa ako. Magti 3 months pa lang ako sa kanila nung time na yon. So ayun na nga, pinatawad ako ng amo ko. So hanggang dito na lang ulit ako mga lods. Salamat kung umabot ka pa rin hanggang sa dulo. Please like and share kung nagustuhan yung mga content ko. Maaari nyo rin panoorin yung iba kong content. Salamat sa panonood. Bye-bye!